Tama naman talaga yung kasabihan na birds of the same feather, alam niyo na, magkakakampi yan, magkakasama talaga yan. Natural lamang, 'di ba? Isa lang naman ang kanilang denominator na sila ay mga taga-suporta ng mga Duterte. Yun naman yun eh. Oh, kahit siguro dati pang magkaaway etong mga ito, basta alam nila na para kay Duterte, pareho sila, ganyan naman. Hating-hati ang ating bansa, totoo yan. Kahit dito sa atin, sa amin, ang daming galit dito dahil hindi ako maka-Duterte. Saklap. Pero galit ba ako dahil hindi nila sinusuportahan ng ating gobyerno or hindi sila kakamping? Malay. Wala naman tayong pakialam dun kung ano yung kanilang punto, lalong wala tayong pakialam kung ano yung kanilang tinatawag na kulay politika. Pero kasi yung mga yan, galit talaga sila sa mga taong hindi sang-ayon sa kanila. Ang mahirap kasi diyan, ba't ko kayo or ba't namin kayo sasang-ayunan? Ano yun, makikiisa kami sa mga kawalang hiyaan at kabulastugan ninyo? Natural hindi. Ito, ang sinasabi kasi natong isang kuno ay political analyst. Huwag daw nating sinuhin si Mr. Padilla. Dahil daw ang rason kaya siya naging number one ay hindi dahil tanga o bobo ang mga botante. Yun kasi ang iniisip nating lahat, 'di ba? Nagpakatanga, nagpakabobo ang maraming botante kaya naluklok ang mga katulad ni Mr. Padilla at iba pa. Tignan niyo daw kung ano yung ginagawa at sipag netong si Mr. Padilla sa paggawa ng panukalang batas na isinusulungan niya sa Senado. Yun naman pala eh. May ginagawa pala eh. Kasi hindi naman notable yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang mga panukala kung meron man. Talaga bang para sa taong bayan kasi yung mga yon, hindi kasi ramdam ng taong bayan yan. Yan po ay ramdam lang ng mga maka-Duterte. Yun ay hindi totoong public servant or hindi totoong serbisyo publiko. Oh, kaya marami talagang bumabanat kay Mr. Padilla. Ginusto niya yan. Inamin niya rin na wala siyang armas. Wala siyang alam sa paggawa ng batas. 'Di ba nga ang nangyari? Kuno, mukhang malaking bagay na naandyan pa rin si Padilla dahil yung mga artista na admitted na wala rin talagang alam pagdating sa batas nga, paggawa ng batas. Ngayon, wala nang nakalusot katulad ni Mr. Willie Revillame at ni Bong Revilla. Yan po ay alam ng taong bayan. Kaya meron pa bang susunod sa mga katulad ni Mr. Padilla? Sa tingin ko ay hindi na. Eto. The view is far-fetched. Popularity won him the seat. No more, no less. He now uses that popularity as a platform to air views and opinions that are far less nuisance than they should be, especially given that the issues he speaks on are of national importance. Yun lang. Meron ba kasing tumatak sa taong bayan, 'di ba? Na ginawa na ito si Mr. Padilla kasi sa kanya rin mismo nanggagaling. Aminado siya na kailangan niya ng mga advisors na hindi niya kaya yung dunong, hindi niya kayang arukin yung dunong ng mga senador na sadyang may pakinabang ang taong bayan.